Nagbabalik po sa ganang mamamayan. Punta muna tayo sa kabila, ano ha? Senator Bato de la Rosa. Ito, nasa linya ng ating komunikasyon. Sen, napapanood po kayo sa Net25. Napapakinggan po sa Radyo Agila. Live po sa aming mga social media account. Ako po si Jen. Kasama si Nelson. Senator Bato, magandang hapon po. Hello. Hello, hello. 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 Yung aking cousin. Hello, Jen. At saka Nelson, magandang hapon po sa ating lahat. Opo, live na ho tayo ngayon sa Net25. Sen, una, kamusta po kayo? Okay lang po, okay lang po, okay lang. Ano po ang masasabi nyo sa naging resulta ng hatol ng bayan para sa inyo? Hello. Ay, yun, yes, hello. Opo. Hello, tayo po'y nagpapasalamat. Sa tiwala na pinagkaloob sa atin ng ating mga kababayan at tayo po'y masaya at tayo ay tinulungan na makabalik sa ating sa Senado. Opo. Number 2 po kayo sa number 3. Mhm. Number 3. Opo. Ano sa basa ninyo? Bakit ganyan bakit napakataas ng ranking ng inyong boto, Sen Bato? Ay, alam mo, yung biglang yung pagtaas ng aming ranking, no? Kasama na si Senator Bongo, ay alam mo, it came with a heavy cost. At ang cost na yun, yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Yun kasi nagsimula yan nung kami lang dinala si Pangulong Duterte doon sa The Hague. Yun na, nagsipagtaasan na yung aming ranking sa survey. So, at habang umiikot kami sa buong kapuluan, ang sinasabi talaga natin mga kababayan is relax lang kayo, sir. Kami nang bahala at ipapakita lang namin sa eleksyon, sa aming pagboto, yung aming sama ng loob sa kanilang ginawa kay Tatay Digong. So, we attribute everything to the former President Duterte, yung paghuli sa kanya. Doon po nagsimula na nagalit ang taong bayan at masasabi natin na yung aming natanggap na boto ay mga protest vote yun. Protest vote doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ito po bang pagpasok naman ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, panina yung si Kong Dante Marcoleta na sa mga naunang survey ay halos hindi naman natin nakikita sa winning circle. Ito ba'y ikinagulat pa ninyo, Senator Bato? Yes, halos lahat naman yun nagugulat dahil sa survey naman ay medyo nasa mababa siya sa ilalim, no? So biglang umakyat. Ang kay Senator Marcolita at kay Senator Bam Aquino, medyo naintindihan natin naman dahil yun nga, kinarga sila ng iglesia. So we consider that talagang angat at angat sila dahil kinarga ng iglesia, kagaya ko. Kinarga tayo ng iglesia. So, but then, nakagulat din, no? Kasi yun nga, si Senator Bong Revilla, kinarga rin ng iglesia, pero nung una, nasa taas siya ng survey. Apo. Pero ngayon, medyo nasa ilalim siya. So, yun nga, no? Yan yung mga unexpected natin, no, pagdating sa elections. Meron dahil dyan, merong ilang nagsasabi, kagaya ng mga viewers natin dito sa ating opinion poll, na mukha itong mga survey na ito ay hindi tama ang ibinigay na resulta. Parang meron silang agenda na para mawalan ng lakas ng loob ang mga, di ba, yung mga supporter, para wag nang suportahan itong mga kandidatong ito. Kaya laging hindi sila, parang sinadya Senador Bato, na ilaglag sila sa survey. Ano sa tingin po ninyo? Parang ganon na rin, no? Kasi nga, it has been proven dito sa mga cases ng mga nananalo at yung mga nahihirapan ngayon na makapasok sa Magic Circle, sa Magic 12,
yun nga, that proves the point ng sinasabi mo. Pero in my case naman, yung sa akin naman, masasabi ko rin medyo otherwise, dahil nga sa last na mga surveys na ginanap prior to the elections, Apo. ay nagsasabi mo doon na si Senator Bongo ay runaway number 1 at saka yung ako ay nasa 2 to 4 yung aking statistical ranking. Apo. 2 to 4. So tamang-tama lang rin na naging 3 tayo ngayon. So mukhang pasok doon sa sinasabi ng survey. Pero all others, medyo nakakagulat nga. Yung kay Bam Aquino, kay Senator Pangilinan, at yung nangyari kay Senator Bong Revilla. Yun ang mga region nakakagulat. Sa bibigyan ulit kayo ng pagkataon, 6 na taon ulit ito, Senator Bato. Ano po ang aasahan ng mga botante sa inyo? Well, asahan po nila na I will do my best, no? Sa aking makakaya na gampanan ko yung aking mandato at kahit na masasabi ninyo na ako yung nasa opposition ngayon ay talagang opposition ako kung tawagin, pero I will not be an obstructionist opposition na kung meron mo magagandang programa ang ating gobyerno, well, we are going to support that. Hindi tayo opposition for the sake of opposing and obstructing everything that is being espoused by Malacanang, no? Opo. We will support kung nakakabuti yan sa ating bayan, i-supportahan natin. Pero pag may nakita naman tayong mali at nakita tayong pang-aabuso, you expect us to stand our ground at paninindigan namin kung anong dapat at anong tama. Itong banibagong, yung 12 kasama ninyo na bagong halal, makaka-apekto ba ito sa kinakaharap na impeachment case ni BP Inday, Senador Bato? Yes po. Medyo may makaka-apekto talaga yan because alam mo naman, yung impeachment trial ay numbers game. So we need more numbers to protect Vice President Sara and the side naman na gusto siyang matanggal sa kanyang pwesto ay nangangailangan rin ng numbers. Opo. So, naagawan ito ng numbers. Na-resolve nyo na ba itong punto na, kasi yung impeachment napag-usapan sa 19 Congress bago na po ang komposisyon sa 20 Congress. Ano po magiging pagtrato nyo doon? Yun nga, mayroon dalawang school of thought dyan. Opo. Kung i-treat mo yung impeachment as kagaya ng normal na trabaho ng Kongreso, na kung saan kapag natapos nagiging unfinished business siya at natapos na yung Congress, pagpasok ng panibagong Congress ay back to square one siya. Dapat babalik siya sa back to square one, start from scratch. But meron na yung school of thought na nagsasabi na iba yung pagiging impeachment court ng Senado at iba yung pagiging legislative body ng Senado. Opo. Wherein iba yung legislation, iba yung impeachment function ng Senado. So sabi nila once ito daw ay naipasa na nasubmit na sa Senado yung articles of impeachment, ay kailangan daw talaga aksyonan ng Senado regardless kung the succeeding Congress, no? Yung the new set of senators ang mag-uupo as impeachment court. Opo. Pero, well, malamang kasi may mga bagong abogado, no? Like Kiko Pangilinan, Senador Marcoleta, mga abogado po ito. Baka magkakaroon pa ito ng mainitang debate, no? Sa plenaryo ng Senado, Senador Bato? Most likely because we expect that to happen once hindi pala, pag mag-reconvene pala kami ngayon, no, yung 19th Congress, hindi pa pala sila makaupo, no, yung mga bagong halal. So, ang kasama ko is yung original pa rin na 19th Congress. Pero it will only take around
around 4 session days bago kami mag-adjourn, and I don't think magkakaroon niya ng significant effect doon sa gagawing impeachment. So I'm sure yung the brunt of the impeachment proceeding shall be borne by the 28th Congress na. Meron na, kasi kumbaga sa administrasyon, Nason at Senador Bato, second half na po ito ng administrasyon ng Marcos administration. 3 years ang natitira. Kayo po, paano nyo tinatrato itong bagay na ito, yung panibagong kapangyarihang ibinigay sa inyo bilang senador, Senador Bato? We hope and we expect na sana yung presko na mandato natin ay bibigyan rin ng konsiderasyon ng kahit ng Malacanang, no? At yung kanilang mandato naman napatapos na, sana gamitin nila sa mabuting pamamaraan para naman makalimutan muna natin yung away-away politika, no? Mag-concentrate muna tayo para sa ikabubuti ng bayan, magkakaisa muna tayo para gumanda yung ating bayan. Kasi kung nakapokus tayo palagi yan sa hidwaan ng politika, wala talaga. Yung remaining 3 years nila, magugugo lang yan doon sa pagkukonsentrate sa paggiba sa kanilang mga kalaban. At yung mga kalaban naman ay magkukonsentrate na rin sa pagdidepensa sa kanilang sarili in the remaining 3 years. So, walang mangyayari maganda para sa ating bayan. Opo. Anyway, Senator Bato, alam ko marami din kayong ginagawa. Sayang at natutuwa lang ho kami na nakapanayam namin kayo. Baka meron kayong mensahe, hindi lamang po sa mga bumoto sa inyo, 20 milyon mahigit, kundi bilang senador, ay mensahe niyo po sa ating mamamayang Pilipino. Senador Bato. Salamat sa pagkakataon. No? Unang-una, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na nagtitiwala sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Sagot ko kayo, itaga nyo sa bato. Yan masasabi ko sa mga nagtiwala sa akin. At doon naman sa pagkalahatang sambayan ng Pilipinas, bumuto man kayo sa akin o hindi, pakiusap ko lang sana is how I wish, no, na magkakaisa tayo. Atin na sanang i-reduce, kung hindi totally i-eliminate yung political bickerings for the sake of this nation. Sana mawala na yung siraan, mawala na yung bangayan, at concentrate tayo kung paano natin papagandahin yung ating bansa. At kaya ay makakamit natin kapag tayo as a nation ay magkakaisa yung sambayan Pilipino. Yun na po ang dasal ko para sa ikabubuti ng ating bansa. Salamat po, Senador Bato. At yan ay natutuwa kami at narinig din po namin sa inyo mga bagay na yan. Sen, ingat po kayo. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Magandang hapon po. Salamat. Ang atin pong Senador Bato de la Rosa, number 3, sa latest result, Nason? Yes. Ayan. Ito rin na natin sa kabila, yung number 1. Nasa linya na. Naghihintay lang ata si Senador. Ayun. Ipaki-on nyo na po yung mic. Kasi naka-standby na rin ata si Senador Bongo sa kabilang linya. Sige po, basa lang kami ng ilang mga reaksyon, ha? Parang bias po ang ilang survey firm. JR Tibay ng Cainta, Rizal. Hindi po. Talagang nagbabago minsan isip ng tao. Norma Raab ng China. Yes, naloko tayo ng survey firms kaya di na ako nagtitiwala sa mga yan. Clifford Matt Manos ng Davao City. Opo, hindi ka panipaniwala ang kanilang ipinilalabas. Kurt Pogi Atlas ng Amadeo, Cavite. Po, hindi lang ito sa pagkakataon na ito. Tayo niloko ng mga top survey company na ito. Marami na po tayong nakakahalata po nito. Kasama din po nila ang mga media. Derek M. ng Mandaluyong. Diyan na. Ayun, nasa linya na po ang number 1 sa katatapos na eleksyon, Senador Kuya Bongo. Senator Bongo, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Senator BG, magandang hapon po.
Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng nakikinig sa programa nyo sa Net 25, sa inyong programa ngayong hapon sa unang mamamayan. Opo. At ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan. Sorry po, hindi ko masyado mabasa yung title ng inyong programa. Saganang mamamayan po. Saganang Saganang mamamayan. Opo. Saganang mamamayan. Opo. Salamat po. Una-una, nagpapasalamat po ako sa mga kababayan natin sa patuloy ninyong tiwala sa akin at suporta. And of course, sa INC, sa Iglesia ni Cristo, maraming salamat po sa inyong tiwala. At hindi ko po sasayangin yung tiwala ang binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo po ako para sa Pilipinas sa abot ng aking makakaya. Gagawin ko po ang aking trabaho gaya ng dati. Ayun. Senator, nakikita ko po kayo sa ngayon sa larawan. Mukhang relax na po kayo. At parang bagong ligo kayo sa NBG, ha? Hindi po, umuulan ngayon kaya Ganun ho ba? Pero at least, parang wala na kayong ganong pressure ngayon. Walang ganong stress, Senator BG. wala po akong tulog hanggang kanina umaga, hanggang alas 5 nagmo-monitor po ako. Opo. In fact, gabi nakakain po ako ng hapunan, alas 11 na po dun sa Sangyup. Salamat. Dahil hindi ako makakain, medyo kinakabahan ka hanggat hindi lumabas yung mga initial result. Para kang nabunutan ng tinik. Opo. After kita yung mga resulta. So, nagpapasalamat po muli ako sa ating mga kababayan. Opo. Ano pong masasabi nyo? 26 million mahigit. Yung number 2 nyo, 20 million. Mga 5 million ang iangat po ninyo kumpara doon sa pangalawa, Kuya BG. Naging consistent lang po siguro ako aside from Mindanao and Visayas. Ay mataas rin po ang aking nakuhang boto sa Luzon, sa Metro Manila. Naging consistent lang po siguro ako dahil nagtrabaho naman po talaga ako at napakahalaga po ito sa akin, itong midterm election. At ang ibig ko sabihin, itong pagtatapos ng aking first term sa aming mga re-electionist. Napakahalaga po ito dahil ito po yung paghuhusga sa amin kung nagtrabaho ba kami for the past 6 years. So, importante po sa akin yun na ma-gauge ng tao, no? At ako po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na tiwala sa akin. At ako po'y magtatrabaho. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong maialay sa ating mga kababayan. Nagulat din po ba kayo, gaya ng marami, dito sa kinalabasan ng resulta? Kasi sa mga naunang survey, iba yung ipinoproject ng mga mananalo, Sir BJ. Aside from you na laging nasa number 1, yung iba ay laglag sa survey pero ngayon ay nandyan sa top 6 Na sorpresa rin po ako. My personal assessment, meron pong about 20% ng mga electorate na bumoto po na tahimik. Tapos ito yung mga ayaw ng gulo, gusto nila nagtatrabaho ang kanilang mga leader. So siguro na po ito, paalala sa atin mga piniling opisyal na magtrabaho na tayo. Ito yung mga gusto ng mga kababayan natin na magserbisyo tayo ng maayos sa kanila. Ayaw nila ng gulo sa politika. So ako po'y nakikiusap, let's buckle down to work. Unang araw ng ating termino, trabaho na tayo. Dahil yan po inaasahan sa atin ng taong bayan. Kaya tayo niluklok rito, nilagay tayo rito para magserbisyo. Nabalitaan na po ba ni dating Pangulong Duterte ang resulta ng eleksyon at ano po ang reaction niya? Naparating na po ng kanyang pamilya, ni Ma'am Hanilet sa Kaidiyat. I'm sure masaya po siya. Especially landslide rin po siya doon sa resulta po sa Davao. Sa Davao. Opo. Jen. Ngayon po, alam nyo, marami nagtataka doon. Well, doon sa punto naman po, Sir BG, na hindi natin maiwasan, may mga nagagalit sa inyo, may mga nagdaramdam. Ano po ngayon ang sasabihin sa kanila sapagkat binigyan kayo ng panibagong 6 na taon na kapangyarihan bilang senador ng ating bayan?
gusto niyo man po ako o hindi, ako po'y magsiservisyo sa inyo. Mahal ko po ang aking kapwa Pilipino. At wala po akong pinipili kung ano man po ang ating tribo, ano man po. Kaya po, sa Davao, sa Mindanao, o yung mga Muslim, mahal na mahal po namin yan dyan. Parati ko sinasabi, kung ano man ang ating tribo, ano man ang ating relihiyon, ay Pilipino tayo, magmahalan tayo. At ang pagsiservisyo ay wala pong pinipiling oras. Dapat po ay lagi tayong handa. So, kung ano man po ang aking pagkukulang ay susubukan ko na magsisipag pa po ako lalo. Yan ang po pwede kong ialay sa Pilipino. Sipag, malasakit at more serbisyo. At gusto ko lang pong mag-report din po sa inyo during my first term ngayon, no? I have authored 18 laws. I have principally sponsored 84 laws, yung mga upgrade of public hospitals. And I co-authored and co-sponsored 189 laws. At wala po akong absent sa Senado. Sipag, malasakit at more serbisyo po. Ang patuloy kong gagawin, mga programa, health, unahin ko po, job creation, education, napakahalaga po nito. Sports rin po. At food security, pagkain po. At gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Tama. Buti kasi sa pinakahuling survey, Nason, tsaka Kuya BG, ang concern talaga ng taong bayan ay yung mataas na bilihin, yung inflation, yung pera nila halos wala nang mabili, Kuya BG. Kaya nga po, alam niyo, lalo-lalo na po sa mga mahirap, napakahalaga po bawat piso. Bawat sentimo po ay napakahalaga. Pinagpawisan po nila yan. Pinagpawisan po natin yan. Kaya nga po bilang chairman ng Committee on Health, tututukan ko po itong health, malasakit center, super health center, specialty center, and of course itong PhilHealth. Opo. Babantayan ko po ito para sa Pilipino dahil ako po ay naniniwala ang PhilHealth po ay para sa health yan, hindi negosyo yung PhilHealth insurance yan na meron tayong masasandalan. Remember, last year po, naka 13 hearings na po ako sa health emergency allowances. At finally, nabayaran yung mga hiya ng health workers at ng PhilHealth naman po, tinututukan natin. Marami silang mga reforma na pinangako this year na dapat niyong tuparin. Pinapirma ko sila nung budget deliberation at nangako sila na tutuparin nila this year. Ang dami nilang pulisiya na dapat nang baguhin. Sabi ko sa PhilHealth, bakit kayo magtitipid? Bakit kayo may excess funds? Yung mga kababayan natin, takot nga magpa-hospital dahil takot sa babayarin. Gamitin niyo po ang pera ng PhilHealth para sa Pilipino. Ayun, opo. Well, ano po ang mga pending bills po ninyo na ngayon ay sa tingin nyo dapat ay maituloy sa panibagong termino pong itiniwala sa inyo, Sen. BG? Ito pong education. Nung panahon ni former President Duterte, napirmahan po yung free tertiary education. Ito po yung libreng tuition sa state colleges and universities. Gusto ko pong i-expand po ito. Pinaglaban natin ito nung panahon ni former President Duterte. Muntik na po ito na veto dahil ayaw ng mga finance manager. Pinaglaban natin. Alam ni chairperson na po, pwede vera yan. So gusto nating ma-expand sana ito para magkaroon po ng expanded or choices yung mga estudyante. Dahil naniniwala po ako ng education po, iyan po ang puhunan ng mga kabataan, mga estudyante. Dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda. Opo. Hindi yung ayuda, ano? Hindi, yung ayuda po, one time lang yon, bukas wala na yon, maubos na yon. Ito pong edukasyon, dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda. You know why? I'm a proud father po na isang CPA lawyer na 26 years old na matalino. He graduated summa cum laude sa De La Salle University sa accountancy. Congratulations po. Number one po sa klase noong 2019. Ngayon naman, nag-law siya, naging valedictorian po ng School of Law sa Ateneo. So number one po siya pareho sa kanyang pag-aaral po bilang accountancy and sa pagiging abogado. Mukhang may pinagbanahan, ano po? Opo, nagmana sa nanay. Anyway, teka lang, kayo ba'y nagkausap na ni Senador Kong Dante Marcoleta? Ano po ang, kasi magkikita na kayo sa Senado, ano ho ang mga pwede niyong i-advise sa kanya? Ano man ang dapat maging plano ninyo sa Senado, Kuya BG?
Initially, before pa po nung natapos yung kampanya, nagkakausap naman po kami along with Senator Bato. Opo. At I'm so happy na nanalo po si Senator Dante Marcoleta, kasamahan natin sa Duterte. At he is long overdue po sa Senado. Napakagaling, napakatalino at lumalaban. Magkasama po kami sa Commission on Appointments. Nakikita ko paano niya opo. talagang sinususi. Talagang hindi nakakalusot sa kanya. Marami siyang mga katanungan na hindi siya makontento. Talagang makikita mo na palaban po ito si Senator Dante. At matalino, magaling, and he is long overdue sa Senado. And finally, I'm so happy na nakasama natin siya sa Senado. Mana yun kay Jen sa Barjaya. So, mananatili po ang Kuya Senador BG natin na ang bisyo ay magserbisyo. Salamat po. Ang inyong Mr. Malasakit ay patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya, dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino, at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagsalita dito sa inyong programang Sa Ganang Mamamayan. Ayan. Kung meron ho kayong mga mahalagang gustong sabihin sa ating palatuntunan, sa ating mga kabayan, kahit hindi po kami ang makatawag, kayo na po tumawag, Kuya BG. Bukas po itong aming palatuntunan sa inyo, no? Para na sa ganun mas marami pong magkaroon ng kabatiran sa mga programa po ninyo. Senador BG. Opo. Salamat po sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala, at patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ayan. Mga kaibigan, nakapanayan po natin, number 1 senator sa katatapos na midterm elections, Senator Bongo. Ayan. Salamat po ng marami. Ingat po kayo. Magandang hapon po sa inyo.